Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin, ito nga pong broadcaster na si Moon Tulfo, kung saan lantaran niyang sinabi na manloloko at tanga naman talaga yung mga nagpapaloko dito nga po kay Vice President Sara Duterte. Biruin niyo ba naman, meron kasing survey na lumabas na nangunguna daw itong si Sara Duterte. Anong survey firm yun? WR? Basta nalimutan ko, nangunguna daw siya. Like, paano mangunguna ang taong laging naglalamyerda? Walang ginawa sa ating bansa kundi manira. Like, mapapatanong ka, sino ba yung mga taong in-interview doon? Sino-sino ba yung mga correspondent nun? Well, kung sa bagay, yung survey kasi, minsan, 'di ba, datong-datong din yan. Kung sino yung nagpa-survey, 'di ba, syempre dapat siya yung malakas doon. Pero sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon kasi ng secret survey. And si Lenny, hindi pa nga siya nagde-declare na hindi siya, 'di ba? Hindi pa nga si Lenny nagde-declare na tatakbo siya, pero nakakuha na siya agad ng malaking parte ng mga botante, lalo na nga po sa mga kabataan. Totoong may bilang si Sara, pero hindi niya ma-reach yung level ni Leni Robredo. Hindi siya umabot sa kalahati dito sa secret survey na ginawa. Pero hindi naman siya pinablish. Like, tinitingnan lang yung masa ng mga Pilipino. And probably, mga minamahal, Luzon tapos Visayas, yun po yung mga madaming mga tao na gustong tumakbo itong si Leni Robredo. Pero syempre, ano pa nga ba nga aasahan natin sa Davao, baluarte yun ni Sara Duterte, doon siya nakakuha ng boto. Now anyway, pag-usapan natin itong sinabi ni Moon Tulfo. Sabi ni Moon Tulfo, eto, basahin natin sa inyo mga minamahal. Yan, kita ninyo. Sabi dito, niloloko na ni VP Sara ang taong bayan ng harap-harapan, pero di pa rin nila alam. Alam niyo kung anong tawag dyan? Bubita. Aanga-anga. Tapos, kunyari, pag tawag dito, pag merong nangyayaring hindi maganda sa bansang Pilipinas, oo, di ba, pansinin ninyo, niluklok nilang presidente, doon nila isisisi. Bakit di bumababa ang presyo ng mga bilihin, ganyan-ganyan, tapos isisisi nila sa presidente. Katulad ng mga, di ba, katulad ng nangyayari ngayon, niluklok nila sa presidente. Tapos ngayon, naawayin nila. Di ba, parang mga bubuita. Ngayon, pag nanalo itong si Sara Duterte, ganun din yung gagawin nila. Same concepts din yan. Kumbaga, madami kasing troll farm propaganda itong si Sara Duterte. Kaya medyo may mga naniniwala pa din sa kanya a little bit. Pero, di ba, very obvious naman yung ginagawang panloloko. Pero, hindi pa ba nagiging obvious sa ibang mga Pilipino itong ginagawa ni Sara Duterte na, for example, sa impeachment, instead na humarap, ano yung ginawa niya? Mas pinipili niyang tumakas. Mas pinipili niyang tumakbo. Mas pinipili niyang hindi sumagot, hindi magbigay ng depensa. Paano natin malalaman? Di ba yun yung hinahanap natin? Transparency and public accountability. Kaso itong si Sara, wala Diba, pansinin ninyo mga minamahal, talagang gusto niyang takasan itong tinatawag na pananagutan. Kaya nga, hindi na ako magtaka sa sinabi ni Moon Tulfo na niloloko na ni VP Sara ang taong bayan ng harap-harapan, pero di pa rin nila alam. Kasi ang dami kasing mga keyboard warrior is the key. Vlogger is the key. Diba, mga minamahal? Hindi siya nagpapa-interview sa mga pangmatalinuhang interview, kundi itong si Sara Duterte nagpapa-interview na lamang po sa mga vloggers niya, na kung saan nagkakaroon siya ng space para magkaroon ng paninira. Walang ibang ginawa itong si Sara Duterte kundi manira. Walang ibang ginawa yan kundi puro na lang kuda, ngak-ngak, 'di ba? Tapos mapapansin ninyo paano naging mataas to sa survey. Hindi nga to kumikilos, hindi nga to gumagalaw. Meaning, baka yung survey firm, mga minamahal, nabayaran. 'Di ba? So, ako lang on my side lang. Totoo tong sinabi ni Moon Tulfo. Kasi si Moon Tulfo, inamin niya, DDS siya
Diba? Dati siyang DDS, dati siyang sumusuporta kay former President Duterte. Tsaka ano siya China Envoy, Special Assistant to China Envoy. Itong si Moon Tulfo. So, alam niya, itong kalakaran ng mga Duterte. At inamin niyang nabudol din siya, mga minamahal. Itong si Moon Tulfo. Kaya valid sa akin yung sinasabi niya na naloko din siya. At ayaw niya na yung maulit twice. 'Di ba? Kasi nabudol na nga tayo ni Sara Duterte before. Once, tapos papaulit pa tayo. Di ba? Malamang hindi tayo papayag sa ganun yung uulitin na mabubudol tayo. Walang papayag sa ganung klaseng sistema. Kaya ngayon, mga minamahal, ang ginagawa ni Sara Duterte, kumakapit na lamang po siya sa mga patalim. Kumakapit na lamang itong si Sara Duterte sa mga vloggers niya kasi doon siya nagkakaroon ng space ng paninira Pansinin ninyo, itong si Sara matapang lang kapag kasama niya yung mga vloggers niya, especially yung mga banatero. So, doon lang siya matapang, doon lang siya magaling. Pero pag kasama niya, yung mga mainstream, talk to my lawyer na lang. Ganun na lang. Ako mga minamahal, kung laging sinasabi ni Sara Duterte, wala fishing expedition yan. Wala, niloloko lang kayo niyang impeachment na yan. Kung sa tingin niya at alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang kasalanan, sasagutin niya yan. Yung mga tanong ay pinupukol sa kanya, 'di ba? Sasagutin niya ng walang pag-aalinlangan kasi ginagawa niya instead na sagutin, tumatakbo. Kaya nga, sabi nga ni Moon Tulfo, madami nang niloloko si Sara Duterte, hindi niyo pa rin ba nakikita ng dalawang mata ninyo? Hindi niyo pa rin ba napapansin? Iba na yan. Pag ganyan kasi mga minamahal, yung politiko hindi dapat sinasamba. Yung politiko is public servant yan. They are meant to serve the public. They are public servant. They are meant to serve the public. Hindi yung tayo yung magiging amo para sa kanila. Hindi tayo yung tao na sasamba sa kanila. 'Di ba? Dapat yung mga Pilipino hindi nag-aaway-away because of politics. And politics should not be the battlefield among us Filipino. Dapat tayo ay nag-unite. Diba? For us able to find a better leader for that certain position para nang, diba mga minamahal, makapagluklok tayo ng tamang public servant na makakapag-tulong sa atin in the future. Gets ninyo? Ganon dapat. Kaso wala Imbis na hanapin natin yung totoong public servant, ang ginagawa nitong mga DDS na to, ay mas pinipili nilang magpakabulag-bulagan dito sa social media. Diba? At maniwala sa mga black propaganda ni Sara Duterte. Well, choice nila yan. Tapos pag maghirap ang bansang Pilipinas, isisisi na naman nila sa nakaluklok kung sino yung Diyos ko, alam na natin yung mangyayari. Walang kaamor-amor itong si Sara Duterte. Luluklok pa ninyo. Mga tanga ba kayo? Mga tangengot ba kayo? Di ba kayo nag-iisip? Diba, mga minamahal? Alright, so yeah. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingi lamang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe. And always nyo pong i-hit ang notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.